At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 158 para kay season 4 kay Kalbo. Pero bago tayo magsimula ay ito nga po, si episode 4 naman ni solo leveling natin season 3 ay nandoon na po kay second channel natin. So sa mga may trip nito sa inyo, yung link nito ni dyan lang kay comment section. So pakicheck na lang. Sige na naman at ulit, ay huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At kanina nga ay dito tayo natapos sa pagsuntok na ni Saitama dito kay Garo. At eto nga, lipad dyan si Garo at napunta siya rito banda Kalaseki. At now, ang continuation yan is eto naman na. So dito nga, nakagulatan, nagulat. Etong sila Sekingal, so ito parang pinoprotektahan pa ni Lightning Max. Etong si Sekingal at eto nga ngayon, yung isang binti na lang ni Garo, yung nakalabas dyan. So natabunan siya ng mga pagkarami-raming bato. At eto nga ngayon, dali-dali, bangon dyan. Eto si Garo, talagang hihinga-hinga siya ng hinihingal. Etong si Garo. At eto nga ngayon, takbo rin. Etong si Tarayo, natuwa siya, sabi na nga dyan, kuya, ikaw nga yan. Pero yun, pinipigilan siya ni Lightning Max. Sabi niya nga dyan, uy, tumigil ka, hindi yan yun. Sabi niya ganyan. Pero eto nga, dali-dali takbo dyan. Eto si Lightning Max, saka nga si Sekingal. So ito sabi ni Lightning Max, teka yan ba? Yung sinasabi niya si kuya niya. So ito sabi ni Sekingal, hindi niya alam. Pero, ayan, yung lumaban dun nga sa higanting centipede. But then eto nga, maya-maya pa, umuusok na. Eto si Garo, nagagalit siya. Sabi niya nga rito, kung kailan ba naman na naaabot niya na o malapit niya nang makuha yung kanyang goal, ay biglang darating itong pinakamabigat, pinakamalaking obstacle niya. So ngayon, kung hindi niya raw matatalo itong si Kalbo, ay kailanman hindi siya magiging absolute evil. At eto nga, nagsilabasan rito bigla yung mga pagkalaki-laking kalong mga sungay dyan sa likod ni Garo at nagtatransform ito si Garo para siya nagiging halimaw rito. So kaya naman, natakot dito, napatigil itong sila Tarayo. So yun, si Lightning Max, sabi niya nga dyan, uy, halimaw, sabi niyang ganyan. At so kaya ito, dali-dali takbo itong si Snake Man at saka nga itong si Lightning Max. So ito, dali-dali dinampot na ni Snake Man itong si Tarayo para nga ilayo yan kay Garo. At ito ngayon, humarang na rin pati itong si Lightning Max. At din ito nga ngayon, sa kabilang banda, itong si Garo, sabi niya nga dyan, teka lang, ano nangyari sa kanya? Dahil ba sa galit niya kaya nagtatransform siya? So ibig sabihin daw ba yung cause ng kanyang transformation, yung galit niya? So parang nahihimas-masa na rito itong si Garo. But then maya pa ay eto nga, balik Kalaseki nga. At eto nga, pilit nang isinasakin ni Snake Man itong si Tarayo. At sabi nga nila rito na hindi nila kaya yung lalaban sila, tapos meron silang pinoprotektahan ng mga sugatan. So kaya nga ito, sabi ni Sekingal, umalis na sila rito. At eto nga, dito sila dumaan sa may likuran. So backdoor eto mga to. But then suddenly, ay eto nga si Tarayo, biglang naiiwan, nandito siya ulit sa parang pangpang. At ito si Wagan, managulat, sabi na nga dyan, teka lang, nasan si Tarayo? So yun, so lumangoy pabalik etong si Tarayo dyan na sa may surface. At eto nga ngayon, balik dito kay Garo dahil naka-recover na nga siya ulit. At sabi niya nga rito habang pinagmamasdan yung kanyang kamao na talaga nag-uumapaw siya ng lakas ng kapangyarihan. At ngayon gamit to, at eto nga biglang na-stop dan si Garo dahil meron biglang naramdaman si Garo na papalapit sa kanya. At eto nga yan, si Batang Tarayo, hingal na hingal. At eto nga pupuntahin niya etong si kuya niya. At so eto nga ngayon, biglang tayo etong si Garo dyan kay Tarayo. Grabe, sobrang laki ni Garo. At eto nga, napatras dyan ang bagya ito si Tarayo. Sabi nga ni Garo, aba, buhay ka pa, sabi niyang ganyan. At ito ngayon, napadira talaga ng malaki. Ito si Tarayo, naalala niya yung sinabi sa kanya ni Garo, ito, nung tao pa. Ito si Garo, sabi rin ni Garo dito, aba, buhay ka pa, sabi niyang ganyan. So kaya nga, ito, habang nanginginig dyan, ito si Batang Tarayo, sabi niya nga sa loob-loob niya, natama yung hinala niya. Ito talaga si kuya niya, sabi niyang ganyan. At ito ngayon, nangingiti na naiiyak itong si Tarayo. At sa loob-loob niya, sa pagkakataon na to, hindi na nga raw siya aalis, di siya tatakbo dyan kay kuya niya. At ito, biglang sabi na kay Garo, sabi ko na nga ba, hero ka kuya, sabi niyang ganyan. At din na ito nga ngayon, napatingin din itong si Garo dyan kay Tarayo. So ito, nagliwanag yung mga mata ni Garo. Sabi niya nga rito, na ilang beses niya raw ba sasabihin dito kay Tarayo na hindi nga siya hero. At ito nga sabi ni Garo, pagbasdan mo maigi, anong part sa akin yung mukhang hero, sabi niyang ganyan. Kasi nga ito, sobrang laki ni Garo, mukha siyang halimaw kung tutusin. Pero ito nga, ang tuloy nga ni Garo dito, nasa wakas, nagawa niya na mabuo talaga yung sarili niya at mag-transform into isang tunay na halimaw. Pero pinigil nga siya din ni Tarayo. Sabi niya nga dyan, isa kang hero, sabi niyang ganyan. At eto ngayon, habang nanginginig-nginig dito, etong si Tarayo, sabi niya nga dyan, 4 na beses. Pang-4 na beses nang ginawa to ni Garo sa kanya, na kung saan, kapag nasa panganib daw etong si Tarayo, ay talagang pinupuntahan siya dali-dali ni
ni Garo at nililigtas siya. So kaya nga raw sigurado itong si Tareyo na isang hero, ayan si kuya niya. At ang tuloy nga dito ni Tareyo, para sa kanya itong si Garo siya yung pinakamahusay, yung pinaka-coolest na hero sa lahat. At so ito ngayon, tingin-tingin lang itong si Garo dyan kay Tareyo. At ito tuloy pa ngayon ni Tareyo, kaya pakiusap daw, itigil na raw ni Garo yung pagpapanggap niya bilang isang halimaw. So ito ang cute na ng pagtayo dito ni Garo, hindi natuwid At ito tuloy nga dito ni Tareyo, kasi nga sa ginagawa raw na yan ni Garo, nami-misunderstood siya nung iba. At ngayon maraming nagagalit sa kanya at ayaw raw yan ni Tareyo, ayaw niyang ganyan mangyari sa kuya niya. So ito ay talagang napapatahimik dito si Garo sa mga sinasabi ni Tareyo. At ito nga ngayon si Saitama ay parang nakikinig siya dyan nga sa usap ni Tareyo at saka nga ni Garo. So parang pinagmamasdan niya lang itong dalawa na to. At ito nga, habang umiiyak dito itong si Tareyo, sa loob-loob nito ni Garo, na anong klaseng mukha raw ba itong ginagawa ni Tareyo, wag daw siyang malungkot dyan, wag siyang umiyak. At ito nga tuloy ni Garo, kung kailan pa naman na finally na-reach niya na nga yung point na kung saan may papakita niya na kay Tareyo na magtatagumpay na yung mga halimaw, saka siya nagaganto-ganto. At ito nga ngayon, biglang dating na itong si Saitama dyan at tinawag niya na itong si Garo. Sabi niya nga dyan, teka lang, Garo pangalan mo, di ba? Talaga naman papaiyakan mo si tandaan yan, sabi ng ganyan. So referring dun kay Silver Fang. So ito, tingin-tingin si Garo dyan kay Saitama. At ito nga ngayon, lapit na itong si Saitama dyan kay Garo. Sabi niya nga rito na nag-hunt ng napakaraming heroes itong si Garo. At maliban pa dun, sinira niya rin yung napakaraming iba pang mga dojos. Tapos ngayon, nagpapanggap siya bilang isang halimaw at nagpapayak ng isang bata. So kaya nga ito, tuloy ni Saitama, magpakalaki na raw talaga dyan itong si Garo. So ibig sabihin, kumilos doon ng tama itong si Garo nang naaayon sa kanyang edad. Ang tandaan niya na raw tapos nagaganyan-ganyan pa siyang kumikilos, parang ano siya, nagbibigay siya o nagbabato siya ng tantrums lang dyan. At ito nga ngayon, turo-turo ni Kalbo itong si Garo. Sabi niya nga dyan, na-offend niya raw ba itong si Garo nung sinabi ni Saitama na hindi siya mukhang halimaw. So kaya ito, sabi ni Saitama na okay naman daw itong cosplay ni Garo, maganda-ganda, sabi ng ganyan. Pero yun nga, nagdagdag daw ba ng ibang parts pa itong si Garo sa kanyang cosplay, kasi ayun nga, biglang tumubo rito yung ibang mga horns dyan sa may braso-braso ni Garo. Pero yun, si Tareyo talagang kapit-kapit sa binti ni Garo. At ito nga ngayon, salita na itong si Garo. Sabi niya nga dyan kay Tareyo, ikaw bata ka, makinig ka, panoorin mo to, sabi niyang ganyan. At ito tuloy nga ni Garo, nasa punto na to, sisirain niya raw yung paano ni Tareyo at ipapakita sa kanya kung gaano ka-powerless o gaano kahina yung mga heroes laban dito kay Garo. At ngayon ay wala na nga raw matitirang buhay pa dun sa mga mambubuli sa kanya o sa lahat ng mga papatay sa kanila. Lahat yan uubusin ni Garo. Ang matitirang ngalan daw ay etong si Garo, isang absolute evil, at tatapusin na raw, tutuldukan na ni Garo lahat ng injustice na pinagdaanan nila ni Tareyo sa lahat ng mga suffering nila dati. Lahat yan tutuldukan na nga ngayon ni Garo. Ba't din maya-maya pa ay eto nga ngayon, tingin-tingin etong si Garo tuloy si Tareyo dyan kay Garo, saka nga dun kay Saitama. At eto nga sabi ni Tareyo, kuya, lalabanan mo yung lalaki na yon. At ito nga ngayon, hawak-hawak niya si Garo. Sabi niya nga dyan na wag ituloy ni Garo, kasi nga kapag nanakit pa nga raw siya ng ibang mga hero pa, ay sigurado niya marami nang magagalit sa kanyang mga hero at talagang sasabihin isang tunay siyang halimaw. Pero ito nga sabi ni Garo, tumabi itong si Tareyo dyan. But then ito nga, lapit na itong si Saitama dyan kay Garo. Sabi niya nga dyan, ikaw, gusto mo akong sapukin o gusto mo akong banatan, sabi niyang ganyan. At ito ngayon, pinoprovoke ni Kalbo itong si Garo. Sabi niya nga dyan, sige, gawin mo na, sabi niya ganyan. So talaga, parang nangaasar itong si Saitama. At then ito nga ngayon, biglang sabi rito ni Saitama, wala, duwag ka pala sabi niya ganyan kay Garo. At then pagkatapos nga niyan, salita na ito si Garo, parang nagalit siya. Sabi niya nga rito kay Saitama, nagpapatawa ka ba? At then after nga niya, Miss Blagag, dito dali-dali talagang sinapok ni Garo etong si Saitama. So yung nagulat etong si Tareyo at eto nga bagyang na-stretch dyan etong ulo ni Kalbo. At then after nga niya na eto nga nagulat etong si Garo dahil walang nangyari dito kay Kalbo natin. At eto nga bumalik lang agad-agad etong si Saitama sa itsura niya. So umusok lang yung ulo niya. Sa kaya nga ito talagang gulat na gulat niya si Tareyo, tulo pa yung kanyang sipon. At eto nga ngayon, sabi ngayon ni Saitama habang paghawak niya dyan sa ulo ni Tareyo, na
wag mag-alala. Ito si Tarayo dahil hindi naman daw siya magagasgasan o magagalusan nito. Sabi ng ganyan. So ito tingin-tingin lang. Ito si Garo dyan kay Saitama, but then suddenly, boom! Dito susuntok na naman ang pagkabilis-bilis. Ito si Garo dyan kay Saitama, but then suddenly, ispak! Dito parang sinampal lang ni Saitama. Ito si Garo, sabay-sabi na nga dyan, doon tayo maglaban banda ron. So yun, lipad dyan. Ito si Garo, at ito nga ngayon, nagulat. Ito si Tarayo. So ito, turo-turo ni Saitama si Garo. Sabi niya nga dyan kay Tarayo, gusto mo na labanan ko o talunin ko yan si kuya mo, pero hindi ko siya papatayin. Sabi niya ganyan. So ito ngayon, tingin-tingin si Tarayo dyan kay Saitama. Sabay biglang, oo, dito ang pagkabilis-bilis. Ito si Tarayo, so gusto niya, yung parang lalabanan lang ni Saitama, yung si Garo. Parang nga, ibalik lang yan sa katinuan. At ito nga ngayon, lakad na dyan. Ito si Saitama, sabi niya nga dito, alright, you got it. Sabi niya ganyan, so ang angas. Ang yabang na ito ni Saitama natin, ni kalbo natin, ang lupit niya rito. At yung pagkatapos nga niya, isyan guys, so hanggang dito lang. Ito si episode 158 natin. At so, ayun ay sa wakas, papatulan na nito ni kalbo natin. Ayang si Garo. Pero yun nga guys, ay ulit, ay maraming salamat sa walang sampung support sa channel natin. At ito pala, bago tayo matapos, ay pakisubscribe naman guys si second channel natin. So dyan ko ilalagay yung mga secondary na mga manga series na trip ninyong i-manga series natin, tapos yung mga main na manga series natin dito sa main channel natin. So yun na naman yung link nito, nandiyan lang kay comment section. So yun na naman, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.